Kumusta po mga ka-OFW? Business ba ang iniisip nyo? Opo, nasubukan ko rin na mag-business ng restaurant dito sa Amerika. Maganda nung umpisa kasi walang mga kalaban na Filipino restaurant. Kaya sabi ko, sige, isubukan natin. Sumukal din ako ng mga ilang taon at eto, medyo maganda ng 1 or 2 years. Tapos pag kumikita na pala itong mga ka-business partner ko, iba ang pagdating sa pera. Hindi naman gulangan, pero yung bang sinisilip na duda-duda o bakit ganyan? Dahil nga wala kaming magandang partner, nagtiis kami sa isa't isa. Kanya mahirap pala magtiwala kung hindi mo kilala o kapamilya dahil mag-aaway kayo sa pera. Kumikita sa pera. Pag hindi kumikita, sa pera. Naglagay din kami ng CCTV para sa kahera. Ang problema, pagka cash ang binayad, walang resibo. O kaya may nagtip, walang resibo. Kaya mahirap pero masarap kasi maraming leftover na pagkain. Pagka yung mga hindi nabibili, ay uwi. Kasi iba yung texture ng karne, ng gulay, pag kinabukasan. Lalo na yung pritong mga bangos, tilapia, ganon. Iba na. Kahit yung inihaw, iba. Kaya hindi mo pwedeng iulit except yung adobo. Kasi mas masarap yung adobo kung 2 o 3 araw na. Kanya tulong-tulong ang aking pamilya. Pagka may laban si Pacquiao, yun, garantisado na maganda ang income. Kaso pagod ka kasi hanggang sa alas 9, alas 10 may nag-o-order. Mahirap naman tanggihan kasi party tray ang ino-order nila. Kaya pag day off sa restaurant, tumutulong ng maghiwa ng sibuyas, kamatis, bawang. Napakahirap balatan. Pero may mga nabibili naman na bawang pero iba yung lasa. Mas masarap pa rin yung bawang na may balat. Kung may native lang, sarap. Dito rin noon ng nanay ko na tumutulong. Kaso hindi tumagal ang aming business kasi may edad na rin siya. Kaya sabi ko, hindi ka pwedeng mag-stay dyan. Dahil nga pagod. Maghuhugas ka lang ng mga plato, mga kaldero. Kabundok. Kaya pagdating ko ng hapon, yun, dinadala ko doon para tumulong ng kahit ano, tumulong kumain ng leftover. Kaya matataba kami lagi. Lahat ng kaibigan namin, suportado naman. Inimbitahan namin nung mga opening. Tapos sabi ko, dito sa restaurant na to, kung mag-order kayo, malinis. Kasi ang restaurant, ganun pala. Kaya madumi yung apron ng cook ay hindi na naghuhugas. Pahid-pahid mo lang sa damit mo. Subukan ka rin na pag busy, hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam ang unahin mo. Kung maghuhugas pa, magdi-deliver ba, magsaserve,
Hindi ka na makaihi, kaya pala puro payat ang nagtatrabaho sa restaurant, lalo na pagka buffet, ay talagang di mo alam ang kakamutin mo. Uupo ba ako? Naiihi ba ako? Masakit ang likod ko? Gutom ba ako? Hindi mo alam eh. Mahirap. Masarap lang kumita. Pero kung sabi mo na uulit pa ako, ni sibuyas, kamatis, asin, betchin. Sasabihin nila, boss na ang betchin natin. Boss na yung sibuyas. Kaya isang araw nga, punta ako doon. Day off ko. Sabi ko, anong may tutulong ko? Hugasan mo yan. Ha? Sino maghuhugas? Pagod na kami kasi dalawa lang ang tao ko. Partner ko naman, pupunta lang pagka kuha na ng pera. Masarap mag-serve, masarap kumita ng pera, pero pagod. Kasi hindi ka naman ako makapag-afford ng ibang tao. Kaya tiniis. So, binalikan ko ang restaurant at ito na sila ngayon. May sushi at mukhang masarap pero hindi naman masarap ang kanilang handa. Teka. Yun, may mga seafood, Japanese at iba pa.